kapag sinabi natin na na itong mga sighalot sa pamilya that will require healing, ano usually ang pinagkakaugatan ng pasakit, yung hurts natin among family members? Anong po kapangkaraniwang pinagmumulan nun? Okay, kung minsan sabihin natin nakakagulat na yung sibling rivalry, yung mga competition na ganyan, o kaya naman yung bang parang may pinapaborang anak, at the same time siguro mayroong pagkakataon na yung anak ay nagpupumilit na wag mong gawin yan, or kaya mother, kasi baka mas lalo tayo mapapahamak, pero hindi nakikinig. Siyempre, pag magulang, siyempre sasabihin nila na, ay, alam ko yung decision ko, parang final yan, hindi kayo pa pwede magbigay ng mga options. So kung minsan yung mga ganitong klaseng sigalot nangyayari, hindi naman kasi sa pagkakataong ito, hindi naman siya katulad ng iba na inabandon na sila, or kaya naman sabihin na talagang na-deprive sila sa mga possible na benefits or privileges. So siguro it's more of yung talagang nagkaroon lang na talagang naging emotional yung sabihin nating problema dito. Hindi naman talaga yung aabot sa talagang pisikalan. Siguro yung mga pananalita na nagkasakitan sila, maaring napikon, tapos hindi na nag-usap. Siyempre, pag hindi ka na nakikipag-usap sa magulang mo, yung tendency na talagang lumalayo, na detach ka, pwedeng mangyari. Kaya umaabot sa puntong lahat ng sasabihin niya, kontra ka. Oo. Kaya nagkakaroon na sigalot. Oo. So, doktora, pag gano'n, sabi mo nga nagkakasigalot, yung pag nawawalay yung pamilya, yung mga magulang sa mga anak, sino yung unang dapat gumawa ng paraan para magkaayusan na po? Nagkatampuhan, pag ganun. nagkatampuhan, sana tampuhan lang, no? Pero kung lumala at lumala, nagkakaroon na ng away, hindi na nag-uusap, nagkakasakitan na, whether in words or in action, who has to, kumbaga, extend the olive branch? Dapat ba yung mga anak o dapat ba yung mga magulang ang unang gagawa ng paraan para po magkaroon po ng paghilom? Kung tutuusin, talagang ang nangyayari pagdating sa ganyan, hindi natitiis ng magulang ang mga anak Pero may mga pagkakataon na kung minsan pag na-realize ng anak na sila yung may problema, parang sila na din yung talagang gumagawa ng paraan para magkaayos. Kasi tatandaan natin, kung magkakapatawaran, it's a process. Hindi pa pwedeng agad-agad sasabihin mo na nag-usap kayo, tapos na yung nagkapatawaran na kami, tapos na yun. Hindi. It's a process. Kasi syempre, you have to also focus dun sa inyong healing. Kasi kung ikaw hindi ka nag-heal dito, parang hindi mo rin maibibigay yung forgiveness na gusto mong ibigay dito sa taong ito o sa magulang mo or kaya sa mga kapatid mo. May mga ganong pagkakataon. Parehas lang na kung sino man yung nakapag-realize na siguro ako talaga may pagkakamali. Pero more often than not, alam mo yung mga magulang, hindi nila natitiis yung mga anak Kaya automatic, pag sinabing humingi ng kapatawaran yung anak, automatic parang eto na, nag-uumpisa na talagang nagkakaroon ng kapatawaran. Naku, yung kakasabi mo palang, doktora, kakapanood ko palang yan sa feed ko, no? Na isa ring may psychiatrist na kausap yung doon sa conversation sinasabi about forgiveness, kasi tayo, 'di ba, meron tayong bilang Kristiyano, talagang kailangan magpatawad ka. Pero doon sinasabi niya, similar to what you were saying, ang pagpapatawad, sabi mo proseso, 'di ba? So ang pagpapatawad, kung hindi ka pa handa magpatawad, hindi mo kailangang magpatawad because it's a process. Otherwise, nagpatawad ka pero patuloy ka pa ring exposed ka pa rin dito sa mga tao na ito, at hindi ka pa handang magpatawad, it won't do you any good, no? It harms you. It harms your soul, your being. Tama ba yung So, that made me think. Tapos ngayon, yun din ang sinasabi mo, doktora? Tama yun ma'am. Dahil kasi mayroong mga pagkakataon na, syempre, pwede kang magpatawad, but it does not require reconciliation. May mga pagkakataon na gano'n Kasi syempre pag sinabi mo gano'n na nag-forgive
ka, it doesn't mean na ang kasama doon, makakalimutan mo lahat yung nangyari. So talagang kaya umaabot sa punto na pinoproseso mo lahat. Dahil kasi syempre kung ikaw yung nagpapatawad, malaking factor yung para ikaw mag-heal. And it doesn't mean that instant in 2 weeks time mag-heal ka. In fact, pag sinasabi natin kung kasama dyan yung depression, talagang umaabot ng more than 6 months up to a year or kung minsan hindi. Basta ang iniisip lang niya self-care na nagawa ko yung parte ko, siguro napatawad ko na, hanggang doon na lang yung kakayanin ng isang tao. Pero it doesn't follow na yung hindi ka abot sa punto na hindi ka magpapatawad kasi talagang kinakailangan din yun dahil kasi para sa sarili mo rin yun. And at the same time, when you talk of forgiveness, it is one way for you na para ma-express mo rin, na ma-release mo rin yung talagang kung pag nag-usap kayo ng maayos, kung ano talaga yung bakit nagkaroon ka ng hinanakit na ganito, pero hindi ibig sabihin babalikan at babalikan mo. Gusto mo lang sabihin para ma-release ka rin from your anger, yung pain na naranasan mo. Let's live together. Sunnet 25. Sunnet 25.